To all welcome, Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Hi sir, magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Magandang hapon sa atin lahat. Happy New Year. Happy New Year, sir. Sir, una muna, tuloy na tuloy po ba yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee on Monday, January 19? Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement Okay, ako. sir. Pwede? Go ahead, sir. O, sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, project and contract management application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys
and what prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ho ng statement o reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? No? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon eh. Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam, kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. No? I think you better ask herself or her, no, regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement o yung mga term na ginamit niya bilang sagot ho sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, non-answer naman yung kanyang sagot eh. Hindi naman niya kinonfront yung issue. No? Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon doon sa naging usapan o usapin. And then dun ho kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Diskayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung hindi... para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganun kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez? As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Marlon, sir, according to DILG Secretary John Vic Remulla, parang niutos na ni PBBM na madali na yung pag-uwi kay former Congressman Saldico. Kino-consider na nila ang hingin ng tulong ng Interpol at ng United Nations. So tingin nyo, di ba ninyo pa sinasabi na pwede yun sa United Nations? So too late ba itong action na ito? Hindi naman. Nothing is too late. Kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan nito sa UNCAC, sa United Nations corruption something, 192 member countries, member ang Pilipinas, at pwede tayong tumulog doon para
maiuwi rito si former congressman ko. So kapag hiningi na yung tulong ng UN at Interpol, sigurado na po yung may uuwi sa bansa? Malamang. Oh. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Interpol, dahil kung nasa red notice list, pwedeng dumulog din doon para kung maaresto, may padala rito. Not necessarily through extradition. Although mayroon din ako narinig ng instruction na mag-apply na o kaya magsagawa na ng preliminary talks with Portugal para magkaroon ng extradition treaty. Although long shot yun. Kasi aside from the executive department initiative, dadaan pa yan sa ratification sa Senado. So ang easiest way, sir, hingin ng tulong ng UN at saka ng Interpol? We can do it simultaneously actually. Kung ano yung mauna at yung mas mainam, mas effective, edi yun na yung pairalin. Okay, before Marlon, ihabol ko lang. According to the lawyer of Alcantara, he is not recanting his prior statement. False and misleading daw po yung nag-circulate online na magre-recant yung BGC boys. So sir, ano yung possible din talaga na may mga puwersa o influential people na kumakausap sa kanila? Yun ang To gusto natin convince them? malaman. Sa kabila ng pagtanggi ng abogado ng kampo ni Alcantara, no? Gusto pa rin natin malaman ano yung may mga attempt pa na nangyari para sila'y mag-recant. At kung meron, sino? At kung sino, bakit? Kaya ganun pa rin. Gusto pa rin natin maliwanagan yung istorya behind the reports na nag-recant na o nagpaplano mag-recant. Sina Alcantara, si Bryce Hernandez. Kaya ipapatawag uli natin sila, yung BGC Boys, para marinig mismo sa kanila, para ma-record ng Blue Ribbon Committee ano yung naging dahilan kung bakit lumabas yung ganito mga reports. Pero may info ho ba kayo na may nag-a-attempt talagang kausapin sila to convince them to recant? Well, that's normal for the camp of those being implicated na makipag-usap kasi yun ang mga iniisip nilang pwedeng magpabagsak sa ebidensya laban doon sa mga na-implicate. Normal lang yon. Gusto natin maliwanagan, although sinabi ko na rin na hindi stand-alone yung kanilang testimonies kasi pwede itong maibangga doon sa mga other corroborative documentary evidence pati ibang testimonya ng ibang testigo. So, pero siyempre may epekto yun maski paano doon sa ebidensya. Lalo na sa pagdating sa trial kasi guilt beyond reasonable doubt ang threshold. No? Sa pagpapile ng kaso, yung probable cause or yung sinasabing reasonable certainty of conviction, medyo mababa yung threshold. Pero pagdating sa husgado, napakabigat nun. Guilt beyond reasonable doubt ang kinakailangan. So, lahat ng ebidensyang kailangan maisalang sa korte, kailangan nandoon. So, still, kailangan pa rin na naandyan yung matibay na testimonya ng mga sina Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, para talagang masolidify yung kaso sa korte. At sila nandito pa rin, sir, sa Senate custody? Nandiyan pa rin sila, So kung meron man nakikipag-usap, possible ba yung kung nakadetain sila? Hindi naman kailangan direktang kausapin sila. Pwedeng sa Lawyer to lawyer. Okay, Marlon, and then Amean. And then Amor. Sir, yung former secretary mo, no? Yung information, sir, niya na intentionally mali yung sinabit niya recording. Yes, very reliable. Sir, may witness, sir, na harap to testify on that. Meron. And what do you make of that, sir? Well, deliberate. Ibig sabihin, no cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa ilahad ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami, kasi personal naming pinuntahan ng teams namin, yung mismong Ghost Flood Control Project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talaga merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Hindi naman kami, kasi at that time, sa privilege speech ko, wala pa naman yung sumbong sa Pangulo website eh. At least yung first privilege speech. So, nag-rely kami sa sarili naming sources. But eventually, I think sa second namin, nag-rely kami sa sumbong sa Pangulo. So, ganito kasi yung istorya. Ang unang report, 421 out of 8,000, di ba? So yun, bloated yun. Why? Because when the AFP, yung composite team or teams ng AFP, PNP, yung DepDem, kung pupunta sila sa isang lugar para mag-inspeksyon ng suspected
ghost flood control projects at mali yung grid coordinate, siyempre wala sila makikita project. So i-report nilang ghost yun. So ang outcome, masyadong bloated yung 421. So substantially, lower dapat yung bilang ng ghost flood control projects. Yun ang naging resulta nun. And the DPWH is now trying to rectify by comparing yung multi-year planning and scheduling. Kasi yun yung nasa plano, alam mo, multi-year. Compare sa PCMA, yung sa monitoring. Pagka nagtugma, yun talaga yung grid coordinates. So yun ang ginagawa nila ngayon. At merong isusupina namin doon sa STECOM, tulad ng sinabi ko kanina, yung DPWH. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon tungkol dito. Magpapadala siya ng 2 USEC para mag-testify at dalhin lahat yung dokumento kasi doon sa STECOM. Sir, ang ibig sabihin sa complicity ni Secretary Bonoan doon sa previous ghost flood control project? Well, maliwanag. Maliwanag kasi even sabihin natin hindi siya maging principal, sa cover up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. So, kung may lalabas na warrant para sa kanya, and kasi papadala namin siya ng subpoena. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Even in the absence of a judicial warrant, we can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. Sir, may criminal liability na tingin nyo yung sa pag-cover up niya? Hindi lamang doon kasi sabit na nga siya, di ba? In-implicate na siya ni Bernardo na tumatanggap siya, binadalan siya ng 1 billion pesos doon sa sinasabing listahan na hinandle ni Bernardo. So, kumbaga minor lang itong pag-cover up niya sa complicity o sa criminal case o cases na haharapin niya. So sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Kasi yung sinabi siya sa PMS, yun nga, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, o kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga, ang kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa Akala niya, makakalibre siya. Pero yung records, hahabulin ka ng paper trail Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng 1 oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So sir, may nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, may actually nag-volunteer? meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng Detalye. mga detalye. Ang meeting nyo before January 19. Pinipilit kong before Monday. Para kung sakali pwede siya mag-appear Yeah. on Correct. 19. Okay, Mayan. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid coordinates. Sa PMS, Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali So pag inspection nitong DepDev ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto Lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coordinates. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon Nagsasagawa sila ng panibagong inspeksyon doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba?
Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421, that's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi nyo, isasabina na po siya this coming for the... Okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya. Iko-contempt nyo, iwawarrant. What happens next? May huhuli ba sa May kanya? warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya dito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. He cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging ano na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation ang mangyayari. Okay, before Amor, sir, nabanggit niyo doon sa Cabral files, may 5 cabinet members, di ba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa kasi alam niyo may nakiusap si Senate President Soto. Wag masyadong marami kasi nakatunganga lang yung iba eh. Hindi naman natatanong. Let's just focus on the more significant parang issues to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod na pagdinig kung ipapatawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leviste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang may ganon. mention na ganon? Ang na-mention lang is willing siyang mag-testify, willing siyang mag-cooperate. Kaya lang, noong mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang. Kasi ang sinasabi lang doon, kinonfront namin siya tungkol sa sinasabi ni Bernardo na nadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Ang sinasabi niya, katulad din noong unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, nireregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na. Ganon din yung kay Undersecretary Cabral. Through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si Undersecretary. Ang preliminary namin noon, yung lawyer. In fact, magmi-meeting ulit kami ng lawyer, I think tomorrow. Ni Cabral. Lawyer ni Cabral. Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. So galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Dahil na sa files pa rin nila yon para ma-authenticate, para maging official yung pinanggaling. Kasi unofficially, tinan over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yon. So kailangan galing mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila. So, sir, si Amena Pangandaman, hindi kasama doon sa 5 cabinet members? Saka na natin na pag-usapan yung issue na yon. Unahin muna natin sinasabi ko na gusto naming matakel muna. Okay. Amor, and then si Nympha, and then si Victoria. Opo. So, Sen, yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Kasi imbitahin din namin si Congressman Leviste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, andyan sa Blue Ribbon. So, pwede niyang i-compara yung kanyang files with those of the DPWH. So far, sir, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vince. At saka pinag-usapan na namin kung ano yung mga dokumento na mapapaloob doon sa aming subpoena doon sa STECOM.
Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niyo, or I believe, I'm not sure, no, na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. So, sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala. Kung totoo ni former speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila? Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former Through- speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Nakikwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sinadiscaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may-ari, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication daw na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo. At hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na GPNP si General Torre. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya Kaya nga, MMDA. sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Pero sir, may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Pinolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung angulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at the time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya eh. Yan. Yung ano, sir, yung Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may, so ano yun, supplemental, ano siya, testimony? Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third. Kung third yung huli.
Sir, kung doon sa mga BGC boys nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga ng sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, wala Meron na nang siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihita nila? They are applying to be State witness. state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh.